Kulang ka na ba sa vitamin C? Kilala ang Bulinaw para dyan. Tara, sama ka para malaman natin na detalye ng biyahe ng 5-star na isa sa mga bus companies na go-offer ng biyahe Cubao-Bulinaw. May nakaschedule akong trip sa October 20 pero dahil matagal pa yun at may almost 1.5 weeks pa akong available time, nag-decide ako i-try sa mga requested routes ang papuntang Bulinaw. May mga nagsuggest na kay Sir Kagulong daw ako sumakay at the same time may mga nagsuggest rin na i-try ko ang bagong bus ng 5-star, ang Higer Tourist. Pinanood ko ang videos ni Sir Kagulong kaso wala akong nakita sa mga videos niya at hindi niya rin nabanggit na may Higer Tourist sa Pasay, papuntang Bulinaw. Kaya nag-decide ako na sa Cubao na sumakay plus mas malapit din kasi ang Cubao sa akin. Dumating ako sa 5-star Cubao ng 10:46 AM. May bus na nakapila na pa Bulinaw pero may nakaupo na sa second row kaya nag-decide muna akong kumain sa Jollibee, nakatabi lang din naman ng 5-star terminal. Itong si Bus 3353 ang nakita ko sa pila bago ako kumain. At ayan na nga, pagpasok pa lang natin ng terminal, tatlong Higer Tourist agad ang nakita natin, biyaheng San Carlos at Tayug. Located ng terminal na ito along EDSA northbound na kaunting lakad lang mula sa Aurora Boulevard. Finally, after more than 30 minutes, may nakita na akong bus bound for Bulinaw. Kaso hindi nga lang yung target ko na masakyan but still, excited na ako makabiyahe papuntang Pangasinan. Without further ado, ito ang ride natin papuntang Bulinaw, ang 5-star Hino bus with body number 955. 2x2 set configuration, air condition at may TV. Unfortunately, itong seat number 4 sa harap ko ay may sira kaya mukhang masikip ang legroom ko for today. Pero dahil naalala ko yung mga nagsuggest dati pa na sa mga susunod na videos daw ay makiisap ako sa driver or konduktor na kung pwede makaupo sa harap for better POV. Tada! I'm happy to let you know na nasa harap tayo ng bus sa buong duration ng biyahe. Maraming salamat sa bus crew ng 955. And finally, umalis na ang bus ng 12:36 PM. Matagal daw yun ng Lanzones po kayo dyan, panalubong Lanzones ha. Lanzones po, panalubong. 24/7 ang schedule ng biyaheng Cubao-Bulinaw. 24/7 din daw ang schedule ng biyahe mula Bulinaw papuntang Cubao. Sabi ni Kuyang Konduktor, ang interval ng biyahe ay around 40 minutes. 12:38 PM na actually nakalabas ng terminal ng bus at may sakay na 10 pasahero. Ilang minuto lang paglabas ng terminal, nagtanong na agad si Kuyang Konduktor kung saan papunta at nagbigay na ng ticket. 635 pesos ang pamasahe mula Cubao papuntang Bulinaw. Cash ang payment method at sa bus ka na magbabayad. Along Mindanao Avenue Extension, lumipat si tatay na katabi ko kasi nga kung maalala mo may sira yung seat number 4. Kaya kakaroon na tayo ng POV sa window side.
Bumaba pa yung shirt. Hindi niya maitaas yung shirt kasi tumitiklop sa ilalim ng ano yan eh. Sige ka. Cheese kasi frito ka. Liver spread ka. Simonyo ka. Nasa harapan. Huwag lang magturuan. Pwedeng dalawa. Habang stuck tayo dito, baka napatanong ka kung yan bang nasa windshield ang route na dadaanan ng bus. Tama ka, dadaan ng bus sa TP Lex, then exit ng Carmen, dadaan sa Malasiki, Aguilar, Bogalion at Soconi. Sekarang babu ya terus. Bisa nggak terus. Bisa nggak mineral terus. Bisa nggak terus.
Nasa tupat ng Pure Gold ang Dao Bus Terminal. Kilala rin ito bilang Mabalacat City Bus Terminal. May mga biyahe ng jeep, UV Express at bus na nagmumula at papunta rito. Dao Terminal po tayo, bus stop, 8 minutes lang po 8 minutes. Ay mga supang mag-via po 8 minutes po tayo, bus stop, Dao Terminal. 8 minutes po tayo, Nandito na tayo sa Dao Bus Terminal after 2 hours and 10 minutes. Ang mga bumabangyatang pasahero dito ay para mag-CR lang. Ganun pa man, ang pamasahe papunta dito mula Cubao ay 193 pesos. Siguro maalala, pero nagkita na tayo naman sa... Eksaktong 3 PM nang magpatuloy sa biyahe ang bus.
Paglabas ng TP Lex, kumana ng bus sa kalsadang walang pangalan sa Google Maps. Although, I guess Kuya Po Road ito. And surprisingly, along Kuya Po Road, gumilid ang bus. May meal stop pala ang biyahe na ito. May CR naman at syempre may kainan dito. In fact, ang mabait nga nila ate, nakahingi ako ng libreng sabaw. Ayoko kasing kumakain sa meal stop kasi mabilis bumaba ang kinain ko. Pag-uubos ko ng libreng sabaw, sa bus na lang ako naghintay. And after several minutes, tuloy na ulit tayo sa biyahe. Welcome to Rosales, Pangasinan. Galing Cubao, inabot ng almost 4 hours ang biyahe. Ang pamasahe papunta dito ay 388 pesos. Yan, sama natin. Serpat-serpat ano. Carmen po, Carmen po. Palitan na dito sa may transmission. At dahil malapit lang, nandito na tayo agad sa town proper ng Villasis, Pangasinan. Inabot ng 4 hours and 10 minutes ang biyahe mula Cubao. Welcome to Malasiki, Pangasinan. Ang pamasahe ay 458 pesos at inabot ng 4 hours and 38 minutes ang biyahe papunta dito mula Cubao.
ako eh. Kaya. Nandito na tayo sa San Carlos City, Pangasinan after almost 5 hours. Ang pamasahe papunta dito mula Cubao ay 482 pesos. Marami lang nakaharang sa view pero yan ang San Carlos City Plaza. At dahil bawal mag left turn papunta sa San Carlos or Bistondo Road, babaybayin muna natin ang Binmali San Carlos Road, then kakaliwa sa Roas Boulevard para makabalik sa San Carlos Plaza. Oh. 6:10 PM na nung naging maluwag ang daloy ng trapiko. 25 minutes ang tinagal ng bus mula sa plaza. Muntik tumama si kuyang konduktor sa hula niya na 30 minutes ang itatagal natin dito. Kumanan dito sa kalsada na ito kaso walang pangalan sa Google Maps. Sa kalsadang ito, madadaanan ng bus ang iba't ibang barangay ng San Carlos tulad ng Polo, Tayambani at Aponit.
Welcome to Aguilar, Pangasinan. Inabot ng almost 6 hours ang biyahe. Ang pamasahe 432 pesos papunta dito mula Cubao. Nalito ako nung sinabi ni Kuyang Konduktor na 432 pesos lang ang pamasahe pa Aguilar, while yung pa San Carlos ay 482 pesos na mas mahal pero mas naunang nadaanan. Sabi ni Kuyang Konduktor, ang original route pala nila ay via Camiling, San Clemente at mga Tarem bago dumating ng Aguilar. Sa original route nila na yan, 432 pesos talaga ang pamasahe ng Aguilar, while kapag sumakay ka naman ng bus pa San Carlos mula Cubao, 482 pesos talaga ang pamasahe. Hindi na nila binago yung pamasahe kahit na nabago yung route. Nabago daw ang route dahil hindi pinapadaan temporarily ang mga bus sa isang tulay malapit sa boundary ng Tarlac at Pangasinan na under maintenance. After few minutes, nandito na agad tayo sa Bugalyon, Pangasinan. Ang pamasahe papunta dito ay 451 pesos. Welcome to Alaminos City, Pangasinan. Inabot ng 7 hours and 6 minutes ang biyahe mula Cubao at 543 pesos ang pamasahe papunta dito. May sariling terminal ng 5-star dito sa Alaminos pero hindi na pumasok ang bus at nagbaba na lang sa tapat ng terminal. Pwedeng mag-CR mga existing na pasahero and surprisingly may mga sumakay pa rin dito sa Alaminos papuntang Bolinao. Share ko lang kasi narinig ko rin lang naman, ang pamasahe from Alaminos to Bolinao ay 90 pesos. Nagpatuloy na sa biyahe ang bus ng 7:51 PM after around 7 minutes sa tapat ng terminal. Bali po, Bali.
kawal ni Tagdagar, PBA. 90 pa dyan. Ayan. Pero yung wak pa rin mo. Hindi yung talaga hindi. Sige, pinadukot ko. Ito nga lang. Nilikod na. Ito na may S1. Nagkakugas ka lang. Wala. Gawin. Ito na po, Bulinaw. And finally, nandito na tayo sa terminal ng 5 star sa Bolinao after 8 hours and 4 minutes na biyahe. Matatagpuan ang kanilang terminal sa corner ng Poblacion Road at Calado Street. Salamat sa bus crew ng 5 star bus 955 para sa safe travel. And kung interested ka sa mga commute video sa Metro Manila man o probinsya, feel free to subscribe. But until then, ako si Renz. See you guys on the next video.